Magandang araw muli mga kababayan, magandang araw mga suki at tagapagpakinig at tagapanood ng ating Ka-Eric Series, balita at talakayan dito sa ating Ka-Eric Series YouTube channel. Oy, 20 na lang na subscribers, aabutin na natin ng 89,000. Sana po bago matapos ang buwan ng Marso, makuha na natin ang 89,000 o kaya kahit pa ang 90,000 subscribers. Kasi pag naabot po natin ang 1,000 or 100,000 subscribers, certified YouTuber na po si Ka-Eric. Ayan. So, utang na loob ko po sa inyo ang pagtulong ninyo at ang inyong kabutihang loob na mag-promote ng subscribers, mag-campaign ng viewers, at i-promote na rin po ang ating videos at ang ating channel. Ganon din po ang inyong suporta sa ating programang Bigwas ng Agila. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong mainit na naging pahayag ni Congressman Toby Chanco. Sabi niya, 1 million times hindi po nila kayang arigluhin si Vice President Sara Duterte. Kaya, ninanais po nilang ito ay mapapatanggal sa pamamagitan ng impeachment. Sapagkat kung ma-impeach at ma-convict sa impeachment court sa Senado, si Vice President Sara Duterte, hindi na po siya makakatakbo bilang presidente o ano pa mang posisyon sa gobyerno. At the same time, wala na siya sa pagiging pangalawang pangulo. Sino po ang nila na sinasabi na pronoun na ginamit ni Congressman Toby Chanco? Walang iba, kundi sila Martin Tambaluslos at mga alipores nito na mga buaya at hipopotamos sa pagiging swapang at magnanakaw sa kaban ng bayan. Siyempre, damay dyan si Marcos. Sapagkat hindi man yan magagawa ni Martin Tambaluslos at ng kanyang mga sindikato na alipores na mga magnanakaw na kongresista kung hindi yan babasbasan ni Marcos Jr. But nonetheless, maganda pa rin po na sinabi yan ni Congressman Toby Chanco na ang pinakadahilan kung bakit nanginginig sa takot, dininervyos ng todo-todo at hindi na makatulog itong si Martin Tambaluslos dahil malinaw na makukulong ito. Mapaparusahan po ito kasama kay Marcos at babawiin po ang mga ninakaw nilang kayamanan at pagbabayaran nila ang kanilang kalapastangan na ginawa sa mga mamamayan. Lalo na po ang pandurubo at pangungulimbat nila sa kaban ng ating bayan. Kaya very good itong statement ni Congressman Toby Chanco. It means talagang wala pong kakayanan si Martin Tambaluslos na malulusutan pa ang nakaambang galit at paniningil ng papalit na administrasyon sa gobyerno nila ni Marcos. Kaya naman, todo ang kanyang pagkadesperado na punduhan ng todo-todo, ipitin ng ipitin ang kapwa mga kongresista, suhulan ng suhulan at kung ano-ano pang mga kabulastugan lamang maitulak ang layunin nilang mapapa-impeach at mapapa-convict sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero malabo na po yun. Sa Senado po, tayo ay tumataya, hindi makukuha ang 16 votes ng mga senador. Ang sigurado lang nila mahilot dyan na pwedeng sumunod sa kanila, mababayaran at nabayaran naman yan dati pa at ginagamit na nga nila yan sa special agents operation nila ay ang una si Tito Soto, si Itbulaga, si Ping Lacson. Yan, boboto ang dalawa na yan para mapakonvict si Sara Duterte. Ay mga special agents ng Malacanang yan eh. Ang pang-apat at pangatlo at pang-apat ang magkapatid na tulpo, 4. Tapos, itong si Hontiveros, tsaka itong si Pangilinan. De, 6. Si Bam Aquino, baka mag-abstain yan, kasi takot din po yan, may ambisyon yan eh. Takot yan sa galit ng mga malawak na political base and support na manggagaling po sa mga Duterte Black and Duterte aligned na mga political forces and lalo na sa hanay ng masa. So, malamang ayaw niya magkaroon ng magnet of attack laban sa mga Duterte followers and sympathizers.
So 6 lang ang sigurado nila. Si Hontiveros na ambisyusa, alam na natin yon. Si Kiko Sharon Cuneta, 2. Si Tota Soto at si Lacson, 4. At ang magkapatid na Tulfo. O pagpalagay mo may makukuha pa silang 4. So 10 lang ang pinaka most number na makakakuha sila ng vote of conviction. So ang abstention sa pagboboto ay equivalent po sa no. Kasi kailangan 16 talaga ang boboto ng yes to convict Sara Duterte. Kaya exercise in futility. Yan po ang nakikita nila Congressman Ronnie Puno at ng pamunuan at mga kasapi ng National Unity Party. Ito po ang pumapangalawa na may pinakamalaking bloke with 42 members of the House of Representatives na nakalinya sa NUP, National Unity Party. Ang pinakamalakas dyan ay ang hawak ni Tambaloslos, yung 103 na mga kongresista sa ilalim ng Lakas party nila. So, malaking bagay din po itong pagbubunyag na ginawa ni Congressman Toby Chanco, lalo pa at nakikita na ngayon ang pagkakaroon ng bitak-bitak sa loob ng Kongreso. Nandyan po si Congressman Igay Erese na tumatayo laban sa korupsyon at sistematikong pandarambong na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So, it only confirms na ang motivation talaga ng mga tauhan at mga attack dogs na ito ni Marcos at Romualdez ay para tulungan si Marcos at Romualdez na hindi sila mapapanagot at hindi sila mapaparusahan at hindi sila babawian ng mga ninakaw na kayamanan sakali po na pumalit ang isang gobyerno after kay Marcos. And ang kinatatakot talaga nila ng lubos-lubusan, na nininervyos sila mga kababayan, ay ang pagkakaroon ng isa na namang Duterte brand of leadership sa pamunuan ng ating gobyerno. Sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Yan, sigurado po tayo na may pinatutunguhan at may pinaghuhugutan ang binabanggit ni Congressman Toby Chanco. Alalahanin po natin na magkakapatid or magpipinsan ang kanilang asawa. Ang asawa ni Congressman Toby Chanco, pinsan po ni Martin Romualdez at pinsan din ni Marcos Jr. So si Toby Chanco ay mayroong pong affiliation sa pamilya Romualdez sa pamamagitan ng kanyang asawa. Subalit malinaw ang paninindigan nito ni Congressman Toby Chanco. Martin Romualdez has to account and to be put under the process of justice. At ang makakagawa niyan ay ang isang Sara Duterte. Wala na tayong maaasahan kay Marcos Jr. Lampa, incompetent, at number 1, kasabwat, no? Kagrupo sa sindikato nila Marcos, nila Romualdez, itong si Marcos, na siya namang pinatutuhanan ni Ginoong Saldico. Kaya lumalawak at lumalaki po ang bitak at pagkakabiyak-biyak ng mga political alliances ngayon sa House of Representatives. Bagamat kayang kunin ang minimum 108 votes para po sa plenary voting doon sa buong kapulungan, magtitipon-tipon sila, kailangan lang po nila ng 108 minimum signatories para ma-affirm ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte and itatransmit po nila ang articles of impeachment sa Senado. But according to the calendar days, hindi nila kakayanin yan ngayon dahil mayroon pong sinusunod na Supreme Court ruling. Matapos po ang committee report ng Committee on Justice na hindi pa natatapos, kailangan po magkaroon sila ng kopya ng buong committee report together with summary and attachment of the complaints of impeachment, at ito ay ibibigay dapat ang kopya bawat isa sa bawat miyembro. So if there are 320 members sa House of Representatives, kailangan po magkaroon ng kopya ang bawat isa. At nang sa ganun po, mapag-aaralan ito at least mayroon pong sapat na panahon, 5 days o 7 days, session days. And then magkakaroon ng botohan.
So ngayon po ay papasok na tayo sa break ng Kongreso. I think sa Wednesday na yata wala na silang sesyon, no? That would be March 25 on Wednesday. Hindi na sila magsesesyon o baka Lunes na ang huli. March 2023. Wala na po silang sesyon. At kaya magbabalik na ang sesyon nila on May 20 last week, no? May last week or first week of June. By the looks of this, nawala na po ang panahon, baka lumagpas pa ito sa June at baka bago mag-State of the Nation address ay ipapatransmit nila ang articles of impeachment dahil may numero naman talaga sila Dahil yun nga po ang gustong mangyari nila Marcos at nila Romualdez. Ano nga ulit ang binanggit ni Congressman Toby Chanco? 1 million times sigurado siya. Mahirap at hindi nila kayang arigluhin ang isang Sara Duterte. Ano po ang aarigluhin kay Sara Duterte na binabanggit ni Congressman Toby Chanco? Ito po yung pag-aariglo sa kaso at mga pananagutang kriminal na kakaharapin po ni Martin Tambaloslos. Of course, kasama dyan si Marcos at ang mga na-identify na kagrupo ng kanilang mga sindikato. Yung Gang of Six, no? Plus 4, no? Ang mga kagaya nila Dong Gonzales, JJ Suarez, Stila Kimbo, itong mga malita boys and girls ni Martin Tambaloslos. Ayan, hindi nila yan kayang arigluhin ang isang Sara Duterte. And that is the reason why ipinipilit pa rin nila ang kahit na ito ay wala ng patutunguhan, hindi naman talaga mako-convict si Sara Duterte sa Senado, nais pa rin nilang magsugal. Baka pa lang may mabibili pa sila na magdadagdag doon sa binanggit kong 6 or 7 na boboto. 16 ang kailangan nila So malabo nila makuha ngayon ang 16. At ang pangalawa, kahit hindi man nila makuha ang 16 votes of conviction sa Senado, ay wawasakin nila at ipapahiya si Vice President Sara Duterte. Yan naman po talaga ang layunin nila. Ipapahiya, wawasakin nila ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte, pero nakahanda po dyan si Vice President Sara Duterte at nakahanda po ang taong bayan, ang mga mamamayan para harapin po kung ano man ang pagsubok at paghamon na gagawin sa pagdating po ng trial. Kung mag-proceed sa trial sa Senado, ito po ang impeachment maneuvers nila Tambaloslos laban kay Vice President Sara Duterte. Yun pala yun. Mahirap arigluhin, mahirap po napaluhurin upang makipagsabwatan at makipagtabon-tabunan si Vice President Sara Duterte dito sa mga mangungurakot. Aba, iyon nga po ang gusto natin. Ang isang gobyerno na talaga naman pong may malinaw na paninindigan, matatag po ang kakayanan na litisin, papanagutin, at paparusahan, including ang pagbawi po ng karampatang mga pinagnanakaw na kayamanan at dinambong nitong sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Ayan. Mayroon din pong mga panawagan ngayon si Congressman Ronnie Puno na dapat alalahanin ni Congressman Budget D na ang alyansa sa kanilang pakikipagkaisa sa loob ng Kongreso ay nakabatay ito sa mga kasunduan na aalagaan ang mga interes ng mga political alliance na ito, ng political allies. Ngayon nagrereklamo na sila Congressman Ronnie Puno, the second largest na coalition alliance member sa koalisyon ng mga political groups and political parties sa loob ng House of Representatives na iniipit at sinisikil ang kanilang mga pundo, ang mga allocations, ang mga budget ng kanilang mga distrito. At pinag-iisipan nila na kapag bumalik after the break, ay baka sila ay tumiwalag daw sa majority political alliance inside the House of Representatives. Aba, kaabang-abang yan. Pero sa tingin ko, yan po ay bargaining statement. Hindi pa naman tuluyang kumakalas sila Ronnie Puno, ang National Unity Party, na kinokontrol din po yan ni super bilyonaryo
Enrique Rason, kinakalampag lang nila. No? Inaalog-alog lang nila itong alyansa nila kay Tambaluslos at kina Boji D para hindi sila maiipit at hindi po masisikil ang kanilang mga advantages at mga benepisyo. Pero kung totoo, natatawirin nila ang tulay ng pagkakalas ng kanilang alyansa, di maganda po yun sapagkat lalaki po ang bilang at lalawak po ang sentimiento ng diskontento at ng kumu-question ngayon sa mga hindi ka nais-nais maanomalya na uri ng sabwatang Marcos at Romualdez. Maganda po yun. Pero it's another thing to manifest, but it's another thing to act. So kung sinasabi ng National Unity Party na hindi sila boboto at hindi sila pabor sa impeachment ni Sara Duterte, isang bagay pa rin po kung itutuloy nila ang pagkalas ng lubusan mula po dyan sa tinatawag nating coalition of political parties and alliances inside the House of Representatives. Pero ganun pa man, hindi na po may tatanggi ang katotohanan na sa deklarasyon ni Congressman Toby Chanco, sa deklarasyon po ni Congressman Ronnie Puno at mga pahayag na ginagawa consistently ni Congressman Igay Erese, hindi maitatanggi nila Marcos at Romualdez na yumayanig at umaalog-alog po ang kanilang taktikal na alyansa sa loob ng House of Representatives. And that is a sign na ang crack o pagkakabitak-bitak ay pagpapakita po ng hindi matibay na pundasyon dahil ito ay naipundar lamang nila dahil sa benepisyo sa mga pagpapalusot ng pondo, pagpapalusot po ng mga benepisyo at pera, at lalo na ang pag-atake sa mga Duterte. Pero ngayon, lumalabas na hindi sumama po ang mayoriya ng National Unity Party dito sa gustong gawin nila Marcos at Martin Tambaluslos na gagamitin po ang impeachment operations na ito para durugin si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, abangan po natin ang susunod pang mga balita at talakayan at maganda po itong naging pahayag ni Congressman Toby Chanco at may karugtong pa ito sapagkat mukhang lalabas na rin po sa Season 2 ang mga expose ni Congressman Leandro Leveste. Ayan, kaabang-abang din po ito sapagkat sa kanya lumapit at humingi ng tulong na makapagsiwalat at makapagsalaysay ang dating Undersecretary sa Malacanang na apo ni Lucas Bersamin at isa sa bagman runner ni Marcos Jr. di umano, itong si Adrian Bersamin. Aba, kaabang-abang itong Season 2 announcement ni Congressman Leandro Leveste. Mga kababayan, sa nais tumulong at magsubaybay sa ating mga videos at magpalaganap, malaking bagay po ang inyong pag-like, pag-share at pag-promote. And we are only lacking about 20 subscribers. Papasok na tayo sa 90,000 or 89,000 subscribers. Sa gustong tumulong sa Advocacy Center na pinamumunuan ni Ka Eric, ang ating Bangon Sambayanan Advocacy Center, ang numero po natin ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Yan po ay Rohilda Celis, ang name kay Langging po yan. You can send 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, 5 pesos. Titipunin po natin yan. At ibibigay po natin yan sa advocacy center natin. Okay? At wag nating kalimutan at ating palaging pakatandaan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.